Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jobert Dinoy at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Agad namang lumingon ang tatlo at nakitang nag-drill ng maliit na mata ang matanda sa yelo gamit ang kanyang mga gamit, na halos ilang beses na mas manipis kaysa sa kanyang maliit na hinlalaki. Itong butas, pagtataka ni Zia Wei. Nako, ito ay isang kakaibang pamamaraan para sa paghuli ng isda. Maaari itong makahanap ng isda sa tubig, kahit na ang lalim ng tubig ay 100 metro. Gayunpaman, ito ay lahat ng maliliit na kasanayan. Napangiti ang matanda. Wow, kaya mo bang husgahan ang 100 metro sa ilalim ng tubig sa pamamagitan lamang ng isang maliit na mata? Ito ay napaka-magical. Ngunit ang mata na ito ay napakaliit na wala kang makita. Itinagilid ni Zia Wei ang kanyang maliit na ulo, ngunit nalaman niyang hindi siya makakita ng malinaw kahit na nakita niya ang tubig. Ang isang lugar ay may kakaibang survival skill, which is human wisdom. Ngumiti si Aaron, tumingin sa matandang lalaki at sinabing, narito ang lugar kung saan ang liwanag ng buwan na ghost fish ay higit na nagtitipon. Tumango ang matanda, kung hindi ako nagkakamali, ganito. Pagkatapos ay piliin ang posisyon na ito. Pagkatapos nito, bahagyang lumipad ang Aaron mula sa mast ng enerhiya. Kasabay nito, ang kulay gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay umalalay din sa isang protective mask para sa kanya muli. Nang nasa gitna na siya ng langit, itinaas ang kaliwang kamay, at biglang lumitaw ang apoy sa langit. Umalis ka na. Sa sandaling bumagsak ang boses, hinawakan ni Aaron ang apoy sa kalangitan at direktang idiniin. Nang masunog ang apoy sa langit ay naging hugis, parang isang pulang higanteng baril, na nakatutok sa butas ng yelo at nabasag ang yelo. Boom! Bagamat solidong yelo, mabangis ang fire gun. Sa isang iglap, natutunaw ang matigas na yelo, at isang hukay na may diameter na halos 1 metro ay agad na nabuo. Ang layer ng yelo ay halos 2 metro ang lalim, at ito ay nagyelo na patong-patong, na nagpapadala ng mga pagsabog ng lamig, ngunit ito ay parang bato. Kung gusto mong basagin ang yelong ito, natatakot ako na ayaw ng mga ordinaryong tao. Nasa kamay lang ng Aaron, pero parang lupa. Sa gitna ng yelo, sa ilalim ng bilog na yelo na may diameter na 1 metro, kitang-kita ang bukal sa lawa. Itim at asol ang tubig, at napakababa ng visibility. Pagbawi ng apoy sa langit, bumagsak si Aaron sa lupa, bahagyang tumingin sa matanda at mamulong, ano ang susunod? Noong unang panahon, may isang halimbawa. Ngayon, masaya para sa iyo at sa akin na pumatay ng mga itlog ng isda para sa isda. Ngumiti ang matanda at saka sinabi, halos kalahati ng buhay ko nag-iisa ako. Nakakatuwang magkaroon ng mga ganitong alaala ng pakikipagtulungan sa iyo. Bumagsak ang mga salita, ang Aaron ay gumalaw sa kanyang kamay at pumailan lang sa hangin upang talagang kumuha ng maraming tubig sa bukal. Ang malamig na hangin ay tumataas ng direkta sa itaas ng tagsibol. Bagamat hindi ito nagyelo, kitang-kita na ang temperatura nito ay hindi magiging mas mababa kaysa sa yelo. Inilabas ng matanda ang mga tuyong berdeng itlog ng isda na inihanda niya noon, itinapon ito sa Aaron, kinuha, at muling lumipat ang Aaron. Pagkatapos magpasabog ng recess sa lupa, inilagay niya ang tubig na yelo na linglong dito, at pagkatapos ay inilagay ang mga itlog ng isda sa tubig. Nang makita ang operasyong ito, labis na nag-alala si Zia Wei at sinabing, napakalamig ng tubig na kahit tayo ay maaaring ma-frostbitten agad. Kung ilalagay natin ang mga itlog ng isda, hindi ba sila magyayelo hanggang mamatay? Ngumiti ang matanda, isang bahagi ng lupa at isang bahagi ng mga tao, ang mga batang babae ay hindi kailangang mag-alala. Pagkatapos ay tumangala ang matanda kay Aaron,
Tumanggo sa kanya at sumenyas na maaari na siyang magsimula. Pangolin, alagaan mo sila. Sinabi sa kanya ni Aaron na nang igalaw niya ang kanyang kamay, nangisda siya ng isang bundle ng berdeng mga itlog ng isda ng halaman na ibinabad sa tubig, at pagkatapos ay itinapon ang mga ito sa lawa sa hukay. Ito ay kakaibang sabihin na ang mga berdeng halaman pagkatapos ng bubble hair sa lalong madaling panahon ay nakuhang muli ang kanilang sigla. Sa pagpasok nito sa isang mas malaking bukal ng yelo, maraming paltos ang tumaas sa ibabaw ng mga berdeng halamang iyon. Young Master Han, gawin mo na. Nagmamadaling sigaw ng matanda. Ang Aaron ay hindi idle. Pagtalikod niya ay agad nagamulong sa kamay niya ang apoy ng langit. Sa sumunod na segundo, kasama si Han na 3,100, ang Skyfire ay umatake at direktang sumugod sa mga berdeng halaman na lumulutang sa tubig. Bobo! Bobo, sa ilalim ng mataas na temperatura na pagsalakay, ang mga paltos sa mga berdeng halaman ay biglang pumutok, at isang mapusyaw na dilaw na likido ang umagos at kumalat sa tubig. Sa oras na ito, tumangala ang matanda sa Aaron, at naging seryoso ang mukha nito. Nandito na sila. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Halos sa sandaling bumagsak ang boses ng matanda. Maririnig ang mga pagsabog ng tubig sa ilalim ng makapal na yelo. Bagamat ito ay lubhang banayad, ito ay sapat na para kay Aaron, isang taong may banal na kaalaman. Mag-ingat ka, sinabi sa kanya ni Aaron, at pagkatapos ay muling umikot sa paligid ang makulay na gininto ang liwanag ng buong tao, handang harapin ang kaaway anumang oras. Mag-ingat ka rin, bagamat malapit nang mamatay sa hamog ang Moonlight Ghostfish, hindi dapat maliitin ang higanteng bibig na parang hito. Nag-aalalang sabi ng matanda, tumanggo si Aaron. Ang maliit na hindi agresibong bug sa dugo ay naging lubhang mabangis sa kanyang galit, hindi banggitin na siya ay isang liwanag ng buwan na isdang multo tulad ng isang hayop. Paano siya naging pabaya? Gollum. Boom. Biglang lumitaw ang isang malaking bula sa tubig sa kuweba ng yelo. Pagkatapos, isang kakaibang dagandong ang tumunog, at maging ang yelo sa ilalim ng iyong mga paa ay nagsimulang manginig ng bahagya. So fierce, ngumiti si Aaron at tahimik na tumingin sa bumubulusok na tubig. Wow! Wow! Malakas ang tunog ng tubig. Kasabay nito, ilang madilim na anino ang direktang lumabas sa tubig at mabangis na sumugod sa Aaron. Kahit na ang Aaron ay inihanda at hindi sinasadyang lumaban ng direkta gamit ang Jade Sword, halatang hindi niya inaasahan ang matinding epekto ng Moonlight Ghost na ito, isda sa ilalim ng galit. Bagamat ang espada ay diretsyo sa bibig ng isda na bakal ng ngipin, ang malaking epekto ay nagpasuray-suray pa rin sa Aaron at umatras ng 2 o 3 hakbang sa yelo. Bagamat ang 2 o 3 hakbang ay talagang wala, dapat mong malaman na ito ay Aaron. Ilang tao sa mundo ang makakatalo sa kanya pabalik ng ilang hakbang kapag ang Aaron ay inihanda. Bukod dito, sa oras na ito, mayroon lamang 3 Moonlight Ghostfish na halos 1 metro ang haba. Kasabay nito, pinagpag ni Aaron ang Jade Sword sa kanyang kamay at agad na inihagis ang 3 liwanag ng buwan na Ghostfish sa yelo. Tulad ng sinabi ng matanda, ang mabangis na isda sa malalim na tubig ay namatay halos sa hamog. Matapos makipagpunyagi sa yelo ng ilang beses, unti-unti siyang nawalan ng mga palatandaan ng buhay. Shit, yun lang. Nay na si Pangolin matapos basahin ang seryeng ito ng mga operasyon. Sa mga pangunahing pagsasanay na ito, pabayaan ang Aaron, kahit na maglaro siya, hindi magkakaroon ng problema. Ngumiti ang matanda at hindi sumagot. Tahimik lang siyang tumingin kay Aaron. Wow! Nagkaroon ng ilan pang mga tunog ng tubig, at 6 na higit sa 1 metro ang haba ng deep sea ghostfish ay muling bumagsak sa tubig. Sa pagkakataong ito, hindi lamang pinili ng Aaron na lumaban, ngunit hinigop din ang nakaraang karanasan at mga aral. Pagkatapos magtago patagilid, inilagay niya ang isang espada sa kanilang likod sa ere. Matapos magkamit ng isang tumpok ng dugo sa ibabaw, ang liwanag ng buwan na isdang multo na naayos ng mga kutsilyo ay nawala ang kanilang mga bakas ng buhay, habang ang mga hindi naayos ng mga kutsilyo ay bamuka pa rin ang kanilang mga bibig sa lupa at kumagat sa hangin, at unti-unting namatay. Sa isang kisap mata, 9 na Moonlight Ghostfish ang namatay dito. Hindi ko masabi kung gaano ka-relax at freehand, pero hindi naman mahirap o exaggerated. Nagtaas ng kilay si Pangolin at napabuntong hininga, hoy,
Kinabahan ka bago ka umalis. Naisip kong may nakilala akong dakilang kalaban. Bilang resulta, nag-aalala rin si Zia Wei. Kung tutuusin, bago siya umalis, ang matanda at si Aaron ay mukhang isang malaking kaaway. Ngunit ngayon, ito ay talagang napakasimple. Aaron na kapatid ang nakaani ng siyam na hindi man lang pinagpapawisan. Gayunpaman, hindi siya kasing yabang ng Pangolin. On the contrary, she was more cautious and said, elder generation, anyway, nakapatay din si Kuya Aaron ng siyam na isda. Malalaki ang mga isda na ito. Bakit hindi tayo pumunta? Nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng Aaron, si Zia Wei ay hindi sakam. Ano ang kinatatakutan mo? Kung gagawin mo pa, hindi mo magkakaroon ng tindahang ito pagkatapos mong madaanan ang nayon na ito. Tutol naman si Pangolin, this thing is a baby. You won't lose if you do more. Pero, gustong magsalita ni Zia Wei at tumigil. Mas inaalala niya ang kaligtasan ng Aaron kaysa sa sanggol. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa sanggol, ang kaligtasan ng Aaron ay mas mahalaga. Lalo na ngayon, hindi ko alam kung hanggang kailan kayang supilan ng dugong phoenix na iyon ang landseal. Kapag na-restart ang landseal, malaki ang pagbabago sa sitwasyon. Matapos tingnan ang Pangolin na sinusubukang kumbansihin si Zia Wei, ngumiti ang matanda, huwag kang makipagtalo. Kahit na gusto naming pumunta, hindi kami makakapunta. Tapos biglang lumubog ang yelo sa buong lawa. Storytelling channel sa YouTube. Nag-aalala man itong si Zia Wei o ang walang ingat na Pangolin, bigla na lang, hindi nila maiwasang mabigla. Anong problema? Malungkot na ngumiti ang matanda, noong nagpasya kaming manghuli sa kanila, nagpasya din silang manghuli sa amin. Napakabangis ng moonlight ghostfish. Ang pagpatay lang sa kanilang mga itlog ay nakaakit na ng ilang multo na isda para maghiganti. Hindi pa naaalis ang dating paghihiganti, at nakapatay na tayo ng ilang adultong isda para maghiganti. Isipin mo, anong uri ng paghihiganti ito ba? Pagkarinig nito, nagkatinginan sila at tumingin-tingin sa paligid, ngunit nalaman nila na ang isang bilog sa paligid ng lawa ay tumawid na ng mga layer. Hindi lamang ito bumubuo ng isang glacier na ilang metro ang lapad sa periphery, ngunit ginagawa rin ang layer ng yelo sa buong lawa na parang isang malaking ice sheet na lumulutang sa tubig. Sa wakas ay nagsimulang maunawaan ni Zia Wei kung bakit mukhang seryoso ang matanda at si Aaron nang magpasya silang mangisda. Ito ay lumabas na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip niya. Hindi napigilan ni Pangolin ang paglunok ng kanyang laway, pagkatapos ay nag-aatubili ng umiti at sinabing, ano ang kinakatakutan mo? Huwag mong sabihing Aaron ang paglutas ng siyam na isda. Kahit na ako ito, madali itong harapin. I'll kill one later. I'll kill another. Tignan ko kung marami sila o mas mabilis ang mga kamay ni Lauso. Umiling ang matanda at mapait na ngumiti. Hindi siya nagsalita. Boom, boom. Halos sa oras na ito, biglang naramdaman ng tatlo na may biglang humaplos sa yelo na ilang metro ang lalim. Paglingon ko, bigla akong nakarinig ng tunog ng tubig sa mga mata ng gitnang layer ng yelo. Sa sumunod na segundo, biglang sumabog ang yelo sa paligid ng butas ng yelo. Sa malalaking alon na tumataas sa langit, nagkaroon ng malaking madilim na anino. Nang sumugod ang anino, tumangala ang apat na tao at naramdaman nilang tila umitim ang langit sa isang iglap. Shit, masyado bang malaki yon? Halos hindi na mamalayan na tumili si Pangolin. Malaki, higit pa sa malaki. Ang anino ay maaaring inilarawan bilang isang higanti. Kung kailangan mong maghanap ng sanggunian, natatakot ako na ito ay ang bundok. Maging ang balyina, ang pinakamalaking nilalang na Aaron na nakita sa mundo, ay nasa harap nito na parang isang kapatid. Mayroon itong visual sense na kasing laki ni Kun at hindi maaaring nilaga sa kaldero. Itinuloy lamang nito ang kalahati ng katawan nito mula sa tubig at hinaharangan ang kalangitan at hinaharangan ang araw sa harap ng Aaron at iba pa. Napaatras si Zia Wei at halatang nagulat ito. Sa napakalaking ulo na parang hito, bahagyang nakabuka ang bibig, ang mga ngiping bakal ay pasuray-suray, at ang malamig na liwanag ay bahagyang nakakalat, na nakakatakot. Parang agos ang tubig na dinala niya sa tapat ng kanyang tiyan, na direktang umagos ng ilang tao at halos hindi na makatayo. Buzz! Hindi ko pa naririnig ang tunog ng isda sa buhay ko. Sa oras na ito, narinig ko itong umuungal na parang hayop na umuungal.
Maging ang Aaron ay hindi maiwasang bigyang pansin ito at hindi nang ahas na maging pabaya. Sa harap ng kanyang malaking katawan na bumagsak, si Aaron ay nagmadali upang himukin siya na talagang bumangon at umiwas. Halos kasabay ng pag-iwas niya ay bumagsak din ang malaking katawan ng higanteng isda. Boom! Ang malakas na layer ng yelo ay parang isang malaking pakwan na tinamaan ng martilyo. Pumutok ang ice slug. Dahil sa napakalaking impact, sumugod ang mga latak ng yelo patungo sa apat na tao tulad ng mga dagger o mga nakatagong armas. Mabilis na tumalikod si Aaron at tumayo sa harapan. Sa isang stroke sa kanyang kamay, siya ay isang malaking energy barrier. Bang-bang! Biglang sumabog ang energy barrier. Grabe diba? Kung Damaykit ang mga latak ng yelo na ito sa mga tao, halos walang pinagkaiba sa pagkakasaksak ng kutsilyo, si Xia Wei, hindi kalayuan sa Aaron, ay bumalik at tumingin sa hangganan ng enerhiya na nabasag at kumikislap. Sabi niya na may matagal na takot, hindi napigilan ng panggalan ang paglunok ng isang subo ng tubig. How dare you be mayabang, kung ang kakaibang isda ay hindi Aaron kundi ang kanyang sarili. Natatakot ako na hindi ko alam kung ano ang kinalabasan. Boom! Habang nag-uusap ang tatlo ay biglang gumalaw muli ang higanteng isda na tumama sa yelo, ang buntot ng isda na nasa tubig ay biglang itinapon at nanggaling sa Hilaga at Kyuso. Ano ang pinipindot ng itim na ulap sa lungsod? Natatakot ako sa pagkakataong ito, Kuya Aaron. Ingat ka, sigaw ni Xia Wei. Sa oras na ito, nilabanan lang ng Aaron ng isang alon ng pag-atake ng ice slug. Bago siya bumalik, narinig niyang sumigaw si Xia Wei. Hindi niya maiwasang lumingon ng bahagya at buksan ang kanyang mga pupils bigla. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!